Good afternoon mga kabilyar. Unboxing tayo. Umorder pa ako pa ng isang shop. i2 naman to. Sa McDermott ko. Yung mamahalin. Alam niyo ba nangyari dito? In-order ko October 21. Ngayon lang dumating, almost 1 month. Alam mo nangyari? October 21 ha? Aba, 1 week na. Wala pa man lang akong tracking lumalabas. Tapos nung tumawag ako sa Amerika, sent to the wrong carrier daw, then it will be returned. Grabe. Anyway, nakuha ko na rin finally. Kasi yung carbon fiber, parang ano ako eh. Ewan ko. Parang mas gusto ko yung kahoy. Katulad nung kagabi, nung ako yung nanalo. Anong Webis pala? Tama nga kagabi. Kahoy yung ginamit ko, yung McDermott na G-Core. Ito naman i2. Ito yung pangalawa na sa category. Ito yung packing list, no? Ano ba itong packing list na nakalagay? Packing list, hindi packing list. Yan, i2, 29 inches, McDermott Intimidator Quick Release Shaft. Black with silver ring, i2. Grabe, magkano to, oh? 700 plus din, Australian. 750. Ito, buksan na natin. Excited na ako. Parang kahoy talaga ako ah. Pang old school, hindi ako pang carbon. Napansin ko sa Billiard Warehouse. Ito kasi sa Joraken eh, sa Amerika din. Iba yung ano lang sila pangkaraniwan yung karton lang. Yung sa Billiard Warehouse, ang ganda, shiny yung ano niya, yung protection. Ito oh. Sa anong lugar nila? Sa ano sila eh? Sa Illinois. Illinois ba ito? Illinois, USA. Pero protected din bukod sa may bubble plastic. Meron nito oh. Galing nito oh. Ano to? Na-imagine ko nag-aaral ako ng engineering para ito yung lalagyan ng mga ano eh. Ng mga drawing paper oh. Ganito yun eh. Ano ba ito? Ang hirap. Ang hirap ng buksan ito. Oh, fuck. Sakit. Sakit. Protected din, oh. Ito na ang i2 shop ko, oh. Wow, ganda. Hello. Ito siya, yun oh. Nakalagay oh. Ayan oh, nakasulat siya. Basahin ko sa inyo ha. i2 Shop Quick Release Silver Ring 12.75. Naku. Ito, tetestingin natin dun sa yung ano natin, yung McDermott. Ito yung ano, yung inlays ko, yung ang model nito G327. Sorry, G901 pala. Ito yung high-end ko. Ito ang kasama nito yung carbon fiber. Ito carbon fiber Q ito. Kaso ito 12.5 ito. Hindi ko siya magamay eh. Ewan ko, parang mas okay sa kikahoy eh. Ito 12.75. So mas mataba siya. Ito yung nananalo ako ito eh. Ito 13 mm to eh. Pero parang natatabaan ako. Pero nahuhulog ko siya. Ito naman G-Core oh. Ang pinagkaiba nito sa i2, ito sabihin ko. Ito yung G-Core yung shop niya. Mula dito sa ferrule dito. Mga 6 inches. Merong nakapasok na foam, merong carbon fiber. Para low deflection din. Ito naman, ang kaibahan dito sa G-Core, from ferrule to base, hanggang dito sa dulo, merong naka-insert na foam with carbon fiber. 3 layers.
So ito yung carbon fiber po. Low deflection to, very low deflection. Pero parang mas okay sa akin. Patented pa siya, oh. May patent number pa siya, oh. Patent number 5462490 ba? Pwede kong tayan yung sa sa loto. Ito, oh. Ito na. Ito na siya. Wow, perfect. Wow. Perfect siya dito. Wala siyang ridge, oh. Sakto. Sakto siya, oh. Kasi sa McDermott, pag o-order ka ng taco, may mga models yan, eh. Pag 1,000 above ang presyo ng taco mo, 1,000 above, automatic ang kasama niya, i2 shaft. Ito high-end to, eh. So, ang kasama dito talaga, itong i2 shaft. Kaso, nag-upgrade ako. Pinili ko to. Pinili ko nga yung carbon fiber kasi sabi nila maganda, low deflection. Ang mahal pa naman ito. Mas mahal to dito sa shop ng i2, eh. Reserve ko yan. Di ba sinabi ko sa inyo, meron pa akong isa. Ito yung unang-una kong order na kapartner nito. Nitong G902. Ito yun, oh. Ito 12mm to. Masyado namang maliit. Anyway, hindi ko siya magamitin. So, nagdagdag ako ng taba ng diameter 12.5. Ganun pa rin. Nahuhulog ko na siya pero mas komportable ako dito sa mataba. Ito, yung G-Core na siya. Nakasama nung isa ko. Ito yung nung G327. Ito magka-partner talaga. Ito napag-champion ko na to, eh. Kaya ngayon, nag-decide ako, parang sa middle ground. Ito kinuha ko, 12.75. Wow, let's see it mga kabilyar. Practice tayo. Tignan natin. Okay, bye!